Nagugat po ito sa natanggap po manong 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang tao noong 2025 midterm elections. Hindi ito dineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Posibleng paglabag raw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng pandarambong si dating Congressman Mike Defensor, isa si Defensor sa mga election donors ni Marcoleta. Kakasuhan din daw ng ombudsman ang kaparehong plunder case si Senador Cheese Escudero. Pinangalanan si Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Malapit na, malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay po ng flood control scandal. May higit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim din sa preliminary investigation or PI. Ito po ang sinabi ni Remulla. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor bawal yan Kaya lang hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito. Para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Pinabulaanan naman ni Remulla na inuubos ng pamahalaan ang minority senator sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso para hindi sila makaboto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin daw deal kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas. Samantala, magiging state witness naman daw si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ayon po kay Remulla, mahalaga ang magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga sasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Ito po ang sinabi ni Remulla. There are other people who will be, we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us. And we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible.